Abang mga kababayan, sige lang ang panira ng nausog. May nausog ano na naman po, leader sa forum na ginawa kanina sa Antipolo Rizal. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, todo-todo lang sa kanyang paglilingkod sa ating mga mamamayang Filipino. Kaya yung kanila pong bagong opposition leader na sinasabi ng mga minions na si Inday Sara, lalong sumama po sa paningin ng ating mga mamamayang Filipino. Sige po, kasi panira nila yung ating Pangulong Bongbong Marcos, labo-labo sa kanyang pamimigay ng ayuda. Yan po, sa Surigao del Sur po, grabe yung mga pinamimigay ng ating Pangulong Bongbong. Mga farm machineries and inputs. Yan po ang ating leader. Napakagaling. Di ba? Grabe po yung mga ayuda sa ating mga farmers. Mushroom fruiting bags, distribution of seeds, siksik, liglig at umaapaw. Never na nangyari po ito nung panahon ni Mau Diggs. Nung panahon ni Mau Diggs po, ang umaapaw po yung mga EJK victims. 20,000 plus po yung EJK. Yan mga tractors. Matindi po, mga kababayan. Talagang desidido yung ating Pangulong Bongbong Marcos na maibaba po sa 20 pesos per kilo ang presyo ng bigas. Kasi sa nausog po ang mga rallies nila, siging sayaw-sayaw po ng mga kampo ni Pacquiao. Kinakanta-kanta yung 20 pesos na bugas. Mga immature po, parang mga batang paslit. Tulad ng leader nila, immature. Grabe po. Matinding mga farm machineries ang binigay ng ating Pangulo. Kaya tuwang-tuwa po yung mga taga Surigao del Sur. Yan, sako-sako pong ayuda. Turnover of livelihood intervention. Ito mga abono siguro to, mga kababayan. Ito naman mga cheque 20 million, 10 million. Yan po, 20 million, 10 million. Yan ang bagong Pilipinas. Binibigyan sila ng kabuhayan, livelihood. Kaya tuwang-tuwa po yung ating mga mamamayang Filipino. At lalo na yung mga leaders po doon sa Surigao del Sur. Kahit nga po dito sa amin, kahit saan pumunta, mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, all throughout the country, tuwang-tuwa yung mga local officials. Walang pinipili po na lugar. Talo siya nung eleksyon. Hindi po namumulitika yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yes, sabi ng mga Surigao leaders, yung leadership niya ng ating Pangulong Bongbong Marcos is excellent. Di ba nakakatawa? Basahin ko po sa inyo yung sabi. The local government officials of Surigao del Sur hailed President Ferdinand Marcos Jr. for his exceptional brand of leadership. Never ito na nangyari, mga kababayan, after ng kanyang tatay. The rest of the leaders na umupo sa Palasyo Malacanang, walang ganitong uri ng brand ng pagsiservisyo po. Mula kay Coricong, kay Ramos, kay Erap, kay Gloria, kay Pinoy, kay Mau Diggs, walang ganito po na uri ng leadership ng serbisyo. So sabi po rito, according to them, the chief executive is the only president of the country who personally visited residents of the province and extended financial assistance to those in need. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ito yung gusto kong gawin, na ako mismo nakikita ko anong pangangailangan ninyo. Yun ang sabi niya sa kanyang speech doon po. Yes, sabi ng mga officials doon po sa Surigao del Sur, maraming salamat po, mahal na President, dahil kayo lang ang presidente. Hindi naman sa pagsisira ng iba. Sabi dito po, na hindi lang tuwing kalamidad pumupunta, kayo lang ang presidente na umiikot sa buong bansa. Sabi po ni Surigao del Sur Governor Alexander Pimentel sa kanyang opening remarks,
Kayo lang nga niyang ganyan. Pero yung mga DDS po, minamasama pa. Wala man anyang calamity. Wala man daw calamity. Ikot ng ikot yung ating Pangulong Bongbong Marcos at namimigay ng ayuda. Bakit kayo galit? Magalit kayo doon sa mga ikot ng ikot sa buong Pilipinas para manira. Kayo yon. Wala nang naitulong po na mimirwisyo pa, destabilizing the government. Pati nga yung mga vloggers ninyo, hindi ninyo mapakain. Nagreklamo yung mga vloggers kasi nagutom daw sila doon sa Nausog Rally sa Angeles City. Nagpauto kasi kayo. Alangan man walang pondo na binigay yung mga sponsors nila. Malamang maraming daloy na pondo, lalo na galing po sa China at sa Pogo. Kaya lang nagamit na sa booking. Sino niya yung nag-booking sa Europe? Baga po nagamit na. Nagpapauto kayo eh. O diba? So napakaganda yung mensahe na binigay po ni Governor Pimentel. Pimentel hailed President Marcos for his exceptional effort to ensure that all forms of assistance reach every Filipino across the country. Kaya doon po sa Davao del Sur, Surigao del Sur, in-announce ng ating Pangulong Bongbong Marcos kanina yung budget na 1.5 billion pesos para po sa pagpagawa ng classrooms, repairs, in construction ng mga bagong classrooms po, right after na mag-resign po si Inday. Kasi niya Mr. Maravillas, ngayon lang in-announce ng ating Pangulo para iwas mukbang. Baka niya malunok pa ng tulad ng 11 days na confidential funds sa ubos. Sabi po rito ni Pimentel, lahat ng probinsya kahit walang kalamidad, dinadalaw ng Pangulo para magbigay ng mga tulong sa mga lahat ng klase ng tao, lalo na sa mga farmers and fisher folks. Ang intention po ng ating Pangulo na yung kanya pong aspirations na maibaba sa 20 pesos ang presyo ng bigas ay mangyari po. Kaya grabe ang tulong niya sa mga farmers. Kita ninyo yung mga tractors po, mga farm machineries, mga fertilizers and seeds, and financial assistance po para sa mga farmers, para mabigyan sila ng kapital. So sabi po rito, Surigao del Sur Representative Romeo Momo said, by the way, di pa pala tapos doon sa sinabi ni Pimentel. So, namimigay lahat ng klase ng tao, lalo na sa mga farmers and fisher folks. Masayang masaya po kaming lahat. Hulog kayo ng Diyos sa amin. Maraming salamat po. Hulog ng Diyos po. Hulog ng Diyos yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan man po talaga. So blines po tayo ng ating Panginoong Diyos Ama sa Langit ng isang leader po na hindi mapaghiganti, hindi palamura, napakabait at trabaho lang ng trabaho para mapaganda po ang buhay ng bawat mamamayang Filipino para sa bagong Pilipinas. Tama pa? So sabi dito naman po ni Surigao del Sur Representative Romeo Momo, he is one with the 10,000 fisher folk and farmers in thanking President Marcos for reaching out and helping them during trying times na dulot po ng El Nino. Ang aming taos-pusong pasasalamat po sa inyo pong pagdalaw sa aming probinsya despite your hectic schedule Momo told the President in his speech during the distribution of assistance to fisher folk and farmers affected by El Nino in Surigao del Sur. Sabi po ng congressman, the presidential assistance extended to El Nino hit sectors is a big help to boost the recovery para mabilis makapag-recover sila. Kaya ang pagbisita ng ating mahal na Pangulo dito sa atin ay hindi lamang pagbibigay
ng ayuda kung hindi alamin din siguro ng ating mahal na Pangulo ang kalagayan at pangangailangan ng ating probinsya. For his part, Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel, 2nd District po, said they are grateful to President Marcos who personally visited and assisted El Nino victims. Pimentel echoed the observation that President Marcos is the first chief executive to personally extend assistance to needy Filipinos affected by a disaster. Ganun po, kayo po, ito po ang kauna-unahang pagkakataon ng isang presidente ay bumisita. Kita ninyo? Ibig sabihin, ito po, Mindanao ito, taga Mindanao si Maudigs, hindi man pumupunta sa kanila. First nga. Kita ninyo? Kaya mas mahal ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mas mahal si Pangulong Bongbong Marcos ng mga taga Mindanao, taga Surigao del Sur, kaysa kay Maudigs. Na-reject nga po yung mga sinasabi ni Maudigs sa ni Pantaleon Alvarez na gustong ihiwala yung Mindanao. Ayaw nila po. Yung mga Mindanaoan legislators, ayaw po. Kinundi na po si Maudigs. You see, gusto nga kasuhan po mga kababayan ito ni Congressman Pimentel ng inciting to sedition po. Kaya lang si Pantaleon po nag-sorry. Di ba? Kaya riniprimand na lang mga kababayan sa kanyang ginawang kalukuhan. Gusto na sanang i-expel as member of Congress. Kasi saan ka pulutin yan? Congressman ka, pagkatapos ikaw yung mismong gusto mong iawala yung Mindanao, so naging normiswari na. Di ba? Nagpahinga na si normiswari, pagkatapos ang pumalit congressman gustong iwala yung Mindanao. Anong klaseng mga taong ito? So sabi rito ni Pimentel, kayo po ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang isang presidente ay bumisita sa lalawigan ng Surigao del Sur. Ibig sabihin si Maudigs hindi man lang pumunta doon at namigay ng mga ayuda sa mga magsasaka, sa mga mangingisda. He said President Marcos' gesture only showed the chief executive is the kind of leader who is willing to help uplift the lives of Filipinos. Kami nga rito po. You just imagine mga kababayan, ilang beses nang pabalik-balik dito sa Bicol. Talo siya rito po sa Bicol. Sa Naga mismo, lugar ni Linlen. Ilang beses bumisita yung ating Pangulo para mamigay po ng ayuda, pati yung pabahay po. Nauna sila kaysa dito sa amin. Dito naman sa amin po, may Legacy Hospital po. Pinakang mataas na buildings dito, gawa ng gobyerno. Mga kababayan, 20 story, 10 and 20 story, dalawa po siya. Mga specialty hospitals, yung kinover ko po, pumunta si Speaker Martin Romualdez. Ipakita ko sa inyo mamaya, matapos nito pong balita natin. So, kayo po ang Pangulo na tinitingala ko na may malaking puso para tulungan ang mga kapwa Pilipino dito sa ating bansa. I would like to assure Mr. President, assure President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. that all the people of Surigao del Sur are in full support of your programs in administration. Makakaasa po kayo, Mr. President, kami po nasa likod ninyo sa lahat ng inyong programa. The local officials also extended their gratitude to President Marcos for helping them when the province was hit by strong earthquake in 2023. Pabalik-balik po doon ng ating Pangulo. Yan nakita ninyo, yung PDP, mismong yung presidente ng PDP mga kababayan, si Pipito Pimentel, congressman ng Palawan, tumambling po, nag-resign na po as president mismo ng PDP, Partido Demokratiko Pilipinong Partido Pilipino ni Maudigs. Sino lang natira ni Robin Padilla yata?
Nandyan pa man niya Mr. Marvillas yata si Bato, saka si Bongo, si Tolentino. Malapit na po si Tolentino or si Bongo. Nantumiwalag. Ito po yung Integrated Specialty Care and Wellness Center Hub dito sa amin sa Legazpi City, Albay. 20-story. Siya po yung pinakang mataas na dito. At saka may isa pa, Bicol Regional Hospital Medical Center. 10-story po ito. So may 10-story, may 20-story building po. Napakaganda. Di ba, mga kababayan? So magkakaroon na rin po kami ng heart center dito tulad ng pinagawa ni dating First Lady Imelda Marcos. Kidney center, heart center, combined na po. Kaya ang tawag po, Legacy Hospital. Yung mga tulad ng pinagawa sa Metro Manila ni Mrs. Imelda Romualdez Marcos ay itatayo na rin po dito sa amin. At yung ating Pangulong Bongbong Marcos lang po ang nakagawa niyan dito. Kahit po talo siya dito sa Bicol Region. Pero yung nausog po, sige panira po. Ito na naman po sila. Ang ating bayan sa kasalukuyan. Sige lagang panira. Saan ito? Maisog Leaders Forum in Antipolo Rizal, June 20. Policy. Not an American dictated foreign policy. Si Vic Rodriguez, nag-iikot po. National territory. Kasi siguro, kakandidato po. Pinagtsatsagaan niya po itong kakarampot na pagtitipon ng mga nausog. Hindi nga po makatipo ng maraming tao. Kaya forum na lang po. Maisog Leaders Forum. Yan o. Ituloy lang po ninyo para lalong bumantot si Inday. Pabantot ng pabantot, mga kababayan, si Inday. Diretso na yan. Magiging linlin siya, talo sa eleksyon. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.